Hindi nga ho mahaba ang ating pag-uusapan ngayon mga ka-reaction update PH. Alam naman ho natin, itong malungkot na balita kay Pangulong Duterte na hindi nga ho pumayag ang ICC sa kanyang interim release. Pero mga ka-update hindi pa huli ang lahat. Bakit ho natin nasabi yan mga ka-update? Kasi ho bigla hong nakikisawsaw ngayon yung Korte Suprema. Nagbigay ho siya mga ka-update ng 30 days na magpaliwanag itong mga sangkot, magkabilaan ho mga kabdite, yung kampo ni Pangulong Duterte at ang kampo ng mga nanghuli kay Pangulong Duterte, sila Remula, sila Torre. Nagbigay po ng memorandum itong Korte Suprema, mga ka-update, na sigurado, tingin nyo ho ba may mangyayari katapos nito? Tanong ko lang ho sa inyo mga update, sa madaling salita mga ka-update, nag-uutos ho itong Korte Suprema sa magkabilaan ho mga ka-update dito nga sa kampo ng gobyerno ni Marcos Jr. sa mga umaresto ho kay Pangulong Duterte at dito ho sa pamilyang Duterte na magbigay ng memorandum. Kabilang na ho yung, alam niyo na ho kung sino yung mga crocodile ho dyan sa gobyerno ni Marcos Jr. Magkailangan ho nila mag-submit ng kanilang paliwanag sa loob ng 30 days lang. Malapit lang ho yan mga ka-update, mabilis lang ho. Kasi mga ka-update, una-una sa lahat, illegal ho yung ginawa nila sa 8 years old na matanda ho dyan. Sige, sabihin na ho natin ito hong tinamaan sa mga war on drugs ni Pangulong Duterte, mas iniisip pa ho nila yung mga buhay ng mga kriminal. Pero mga ka-update, hindi ho ba nila naiisip yung buhay ng mga biktima na nagdusa ho, sinapit sa mga kriminal, mga addictus benedictus? Hindi ho ba nila naiisip yan? Tanong ko lang ho sa inyo. Tanong ko lang ho sa inyo mga ka-update, hindi ho ba naiisip ng sambayan ng Pilipino na mas malala ho yung ginawa, yung may mga taong biniktima? Mas gugustuhin nyo ho bang hindi tayo nakakapaglakad ng gabi? Tulad ngayon sa panahon ni Marcos admin mga ka-update. Sa admin ni Marcos Jr. Kung feeling mo safe ka, tingin nyo ho ba pag naglakad ka ng madaling araw dyan sa lugar nyo, walang mantitrip sa inyo, walang gagalaw o kung ano man? Hindi ho. Kahit nga ho, tapat ang araw mga ka-update, nagliliparan ho yung mga, alam nyo na yung mga gumagamit, yung mga snatcher, yung mga riding in tandem. Tignan nyo, tulad ho na itong isa pa hong PDP, na si Captain Bungkol ho yun, Bukol, ganyan. Nagla-live ho siya sa Facebook. Sinisiwalat niya ho, nilalaglag niya rin yung mga kurap ho sa kanilang lugar. Pero ano hong ginawa sa kanya? Mismong sa live po siya, pinatumba, pinatahimik ho. Nagbibigay na nga ho ngayon ng bounty kung sino yung mga mastermind, sangkot ho doon sa krimen. Kaya tingin niyo ho ba safe yung admin ni Marcos Jr. kung lumalaban ka lang naman sa mga ganyan? Kung lumalaban ka lang naman sa mga gumagamit. Kung lumalaban ka lang naman sa mga kurap na politiko. Tanong ko sa inyo, safe ho ba? Kaya itong ICC mga ka-update, hindi ho natin maisip o mawari kung bakit ho nila kayang ganyanin, baluktutin yung batas. 8 years old na ho yung matanda dyan. Sobrang dami na hong iniinom. Isipin nyo, ayaw magpakita ni Pangulong Duterte. Bakit ho? Ayaw nyo hong magpaawa sa mga milyon-milyong Pilipino nagmamahal sa kanya. Yan ho yung nakikita natin na ginagawa niya. Oras na makita ho kasi siya, alam niya, kakaawaan ho siya. Hindi niya ho ginawang magpakita. Bakit ho? Ayaw niya hong magmukhang nakakaawa sa mga Pilipinong totoong pinaglingkuran niya. Kaya ito mga kabdita, panigurado na ho ito. Kasi itong si Saldico, marami na hong nalalaman yan Nilaglag niya na si Martin Luther King, si Marcos Jr., yung pamilyang first family. Nilaglag niya na ho lahat Diba? Ganon din ho itong si Senator Amy. Darating ho yung araw mga ka-update. Nakikita na ho natin to. Maliwanag pa ho sa sikat ng araw. Na itong ibubulgar ni Kong Saldico, isa ho na planado yung ginawa kay Pangulong Duterte. Tingin ko mga kabita,
malaking positibo porsyento na ilalantad din ho ni Kong Saldico, yung pagpapalipad kay Pangulong Duterte ay ginawa ng gobyerno ni Marcos Jr. Darating din ho yung araw, oras na maputunayan na illegal yung ginawa ho nila mga kabdi. Lalaya ho yung matanda dyan sa ICC. Yan ho yung pinakahihintay natin. Hindi lang ho yan. Ang gagawin ho natin, si Marcos Jr. naman ho, yung sipain sa ICC. Kasi ito mga kabdi, isa pa nakikita natin ito, na marami rin pong nagsasabi di umano. Itong admin kasi ni Marcos Jr. sinasapalan o alam nyo na, binibiyaan ng gobyerno ni Marcos Jr. ang ICC. Tingin nyo ho ba, ginagawa nila talaga yan? Tanong ko lang ho sa inyo. Komento nyo naman ho yan sa ating comment section para ating mapag-usapan, di ba? Kasi itong mga kadita, bakit pa ho magla-livestream itong ICC kung alam nila namang alam nyo na ho, hindi nila papakawalan yung matanda dyan sa dahig. Para ho, masaksiyan lang ng mga Pilipino o yung admin ni Marcos Jr. mga ka-update na hindi talaga nila palalayain si Pangulong Duterte. Ngayon makikialam na itong Korte Suprema. Tingin ko mga ka-update, magkakasubukan ho dyan. Panigurado at panigurado sa tanda ho ni Pangulong Duterte. Makakalaya ho yan. Gusto lang ho talagang dikdikin na itong admin ni Marcos na doon na ho mawala si Pangulong Duterte, doon na ho pumanaw. Hindi ho siya nahihiya. Ganyan ho talaga pag mga gumagamit, yung mga bumabatak. Bakit ho? Isipin nyo, yung tatay ho niyang diktador, magnanakaw, saan ho pinalibing ni Pangulong Duterte? Nilibing niya ho sa libingan ng mga bayani. Ano hong isinukli niya kay Pangulong Duterte? Pinalipad ho nila dyan sa ICC. Ganyan ho kawalang iya. Pag mga alam nyo na yung mga bumabatak ng Coca-Cola. Di ba? Isipin nyo nagagawa niya ho yan. Pinalibing yung tatay mo sa libingan ng mga bayani kahit na alam ng buong mundo yung ugali, yung pamumuno ng tatay mo. Tapos ngayon pinatutunayan niya ho. Ano yung pinatutunayan niya? Na anak ho talaga siya ng Marcos Sr. Kalat ba naman ho yung kanilang korap? Yung pagiging korupsyon ho nila. Hindi lang ho yan. Hindi pa nga ho tapos yung kanyang termino, mga kabit. Yung anak niyang si Charis na paborito ng Ilocos ho, mga kabit. Yung paborito ho dyan sa House of the Representatives. Kinanta rin ho ni Saldico at ni Senator Amy. Makikita at makikita ho talaga natin, mga kabit, na pag Marcos yung apelido, mukhang tagilid ho tayo. Diba? Update, pakinggan na lang ho natin itong si Spokes Harry Roque tungkol pa rin ho dito sa ating Pangulong Duterte na panalangin na lang ho natin dahil sa tanda na rin ho ni Pangulong Duterte ay makalaya na ho. Hintayin din ho natin itong si Kong Saldico na panigurado at panigurado mga kabit. Ilalantad niya ho lahat ng kanyang nalalaman ukol dito sa pagpapalipad kay Pangulong Duterte. Kaya mga update, kung bago lang ho kayo sa ating channel, isang like, isang share, isang subscribe lamang ho. Malaking tulong na ho iyan. Ang Davao ay dahilan para siya ay parehong makatakas at makagawa pa ng mga krimen. No? Wala pong basihan yan. Kasi unang-unang po, wala pang krimen na napapatunayan. At pangalawa, ang importante ay yun nga po, no? Yung pag-participate ng pamilyang Duterte sa ICC ay nagpapakita na rin respeto pa rin nila yung procedure at yung proseso sa ICC mismo, no? At walang basihan yung sinasabi nila na hindi haharapin ng pamilyang Duterte itong prosesong ito. Inaasahan po natin na kalahating oras hanggang 45 minutes ang pagbasa dahil yan po siguro ay 10 to 15 minutes na pagbabasa. So, inaasahan po natin na dahil ang Tatay Digong nga po unang-una ay matanda na at may karamdaman, magkakaroon din ng puso, no? Dahil alam niyo naman sa batas, it's not just about rules, it's also about compassion sometimes, no? And it's also about justice, no? So sometimes you come to court on an issue of law but you also want justice at dapat naman ikukonsidera ng hukuman
yung kontekstong politikal kung bakit pinadala rito ng mga Marcoses ang Tatay Digong, at yan ay dahil siya ay kalaban ng mga Marcoses, no? So malalaman po natin ngayon kung makakaroon ng panandaliang kalayaan si Tatay Digong. Kapag binigyan po ng kalayaan yan, ay tingin ko po sa Europa yan, kasi ang Pilipinas naman po ay hindi na kasapi ng ICC at hindi papayagan ng mga Marcoses na makapunta sa Pilipinas si Tatay Digong para sa panandaliang release. Tignan natin dyan. So narito na po tayo sa ICC. Hanap po ang ICC at mahanap lang po tayo ng parking at palalaman po natin kung ano ang magiging husga ng appellate chamber. Ang ICC po ibang klase rin, kasi yung mga order ng pretrial chamber po pwede nang maapila. So isa po sa dalawang motion ang inaapilan ni Tatay Digong. Ito po yung para sa interim release, at ang pangalawa naman po ay para sa dismissal based on lack of jurisdiction, no? At pareho pong importante. Itong panandaliang release ay magdedetermine kung patuloy na nakakulong sa Chevening Detention Facility si Tatay Digong or makakaroon ng parang house arrest sa isang bayan na dito sa Europa, no? At ang ang dismissal naman on the basis of lack of jurisdiction, yan naman ay permanent dismissal na, no? Wala na talagang kaso si Tatay Digong kung ma-dismiss yung jurisdiction. So tingin ko mas mabigat talaga yung jurisdiction. Article 50 Ayan na, nagsisimula na po. A chamber arrest of a person appears necessary. 1. To prevent a person from not appearing at trial. 2. To prevent a person from obstructing or endangering the investigation. Pakinggan po natin ang binabasang verdict. 3. Where applicable, to prevent the person from continuing with the commission of that crime or a related crime which is within the jurisdiction of the court and which arises. Na-discuss na po natin yan, no? Yan yung mga batayan kung mabibigyan ng panandaliang kalayaan. In accordance with Article 60.2 of the statute, the person subjected to a warrant of arrest under Article 58 of the statute may apply for interim release pending trial. The Pretorial Chamber's ruling on such an application under Article 60.2 of the statute is provisional in nature, to the extent that it will be periodically reviewed at least every 120 days or at any time following a request by the detained person or the prosecutor, if satisfied that the circumstance so requires. The Pretorial Chamber may modify its initial ruling on detention, pursuant Article 60.3 of the statute and Rule 118.2 of the Rules of Procedure and Evidence. Regarding the first ground of appeal and the question of whether the Pretorial Chamber erred in law by relying on hypothetical and non-specific risks to find that continued detention is warranted, the Appeals Chamber recalls that in determining whether the conditions pursuant Article 60.2 of the statute had been met, a chamber must find that detention appears necessary. In this context, the Appeals Chamber observes that a determination shall be made concerning the possibility and not the inevitability that one of yan po yung unang basehan nila, no? Kung siya ay pwede tumakas, ang sinasabi ng hukuman. Hindi yung kung siya ay tatakas, kundi yung posibilidad na siya ay tatakas. It is the responsibility of the relevant chamber to weigh the evidence before it pursuant to the relevant standard. The Appeals Chamber notes that in its assessment of risks under Article 58(1)(b) of the statute, the Pretorial Chamber relied on this legal standard. Indeed, the Pretorial Chamber correctly referred to the standard that the assessment under Article 58(1)(b) of the statute concerns the possibility, not the inevitability,
of a future occurrence. Well, sinasabi po ng appellate tribunal na tama daw yung ginawa ng Pretrial Chamber na ang basihan ay posibilidad ng pagtakas at hindi yung aktwal na pagtakas. Accordingly, the defense has failed to demonstrate that the Pretrial Chamber misapprehended the legal standard relevant to the assessment of risks under Article 58(1)(b) of the statute. With regard to the Pretrial Chamber's assessment and weighing of evidence in assessing risks pursuant Article 58(1)(b), subparagraph 2 of the statute, the Appeals Chamber notes that the Pretrial Chamber made reference to 5 documents, including media articles, Lima daw yung dokumento na pinagbasihan ng Pretrial organizations, Chamber sa kanilang and a desisyon na book may posibilidad na which, in natakas its si view, Tatay Digong. indicated that Mr. Duterte's inclination to interfere with investigation against him. In relation to the first document, a media article, the Appeals Chamber finds that it was not unreasonable for the Pretrial Chamber to rely on this document for its finding. Ang sabi ng ngayon, Whilst this ang basihan document lang does ay not media report. mention Mr. Duterte himself as being directly involved in briefing individuals, it does not refer to statements of close. It does refer to statements of close associates, including one where individuals would have been told to remain loyal. In any event, the Appeals Chamber observes that Mr. Duterte is but one of the factors that the Pretrial Chamber took into account to support its conclusions on Mr. Duterte's inclination to interfere with investigations against him. Well, sabi nga po ng hukuman, isa lang yan sa basihan ng a book, 2 publications Pretrial of Chamber sa non-governmental kanilang conclusion na po pwedeng pakialaman ni Tatay Digong investigasyon at ang The Appeals Chamber prosecution. recalls that there does not exist in the applicable law of this court any impediment to use of newspapers, articles, or other public or open sources for the purposes of assessing the requirement under Article 58(1) Nako, of the statute. malungkot po ito no, dahil sa Nor Pilipinas, is ang mga there news any reports requirement natin that ay such hearsay. material Pero ito ay be tinatanggap corroborated. ng hukuman. No? Noting this, lalong-lalo na the ditong Appeals Chamber issue ng considers that it is possible panandaliang to kalayaan. discern how the Pretrial Chamber reached its conclusion of Mr. Duterte's alleged involvement in the threatening and taking of retaliatory Malungkot po ito actions na pati against individuals mga periodiko, mga opposed news to him. reports ay pwede nilang gawing ebidensya. In any Dahil tayo po sa event, Pilipinas, mas stricto po the tayo. Appeals Chamber Hearsay observes po sa Pilipinas that this is ang only mga one of the news reports. factors that the Pretrial Although Chamber sinasabi ngayon ng took hukuman, into isa lang to account doon sa to mga support its po pwedeng conclusion gawing batayan. on Mr. Duterte's inclination to interfere with investigations against him, and more generally, on the risk of Mr. Duterte obstructing or endangering the investigations or the court proceedings. Nako, malungkot po yan. Kasi For these reasons, the malungkot Appeals po Chamber yan dahil lang considers that the defense ang has failed to demonstrate an pamahaya, error mga in the Pretrial mga Chamber's assessment dyaryo and ay hindi po weighing sapat of na evidence ebidente. before it in the context of its consideration of the risk under Article 58(1)(b), subparagraph 2 of the statute. In relation to the Pretrial Chamber's reliance on the notion of a network of supporters, the Appeals Chamber recalls that it has considered that it is sufficient for a chamber to establish that it is possible that a suspect had the necessary assets to abscond. Naku, And malungkot that po ito. there is a risk Dahil that a sinasabi ng suspect hukuman has the na yung mga financial ebidensya means to na hindi abscond tatanggapin ng on the hukumang basis Pilipinas of ay concrete gagamitin ng evidence. hukuman dun sa The assessment Appeals Chamber kung pwede has nga bang also tumakas. held No? that the existence of a supportive network and financial means may be relevant to determining
whether there is a risk that a person may evade justice or interfere with the investigation, and that access to the international contacts could provide the means to enable a suspect to abscond. Nako, Whether or sinasabi naman not po ngayon there was na evidence yung that the access sa mga suspect resources would para actually makatakas, utilize ayan daw such ikinukonsidera ng hukuman dun sa desisyon para sa interim In the release. new Na malungkot, decision, no? Kasi sa Pilipinas, hindi in po natin yan determining ikokonsidera. whether Mr. Sa Pilipinas, Duterte ang issue lang natin talaga kung posed malakas a ba yung flight ebidensya o risk hindi. under At Article 58(1)b obligasyon ng subparagraph 1 of the statute, prosekusyon the ay ipakita pretrial talaga chamber na considered malakas ang that he ebidensya. No? appears to have the necessary political contacts Naku, ang as sinasabi well po ngayon as to meron daw benefit from a network of political support na impluwensya within the Philippines. ang ating presidente para The appeals gamitin chamber para considers that contrary to the defense's argument, the pretrial chamber specifically outlined why it found that there existed a network of supporters in relation to Mr. Duterte, and for which reason this supported its conclusion that the risk under Article 58(1)b subparagraph 1 Nako, of the hindi ko po statute gusto was ang takbo ng desisyon, no? Dahil in the view of ito the po ay appeals pangalawang chamber, basihan the na manner ng in which ating the pretrial chamber ng ating undertook ng this hukuman kung assessment bakit was sinusustain nila case-specific, yung naging desisyon ng as it pretrial took into chamber. account the specific circumstances of Mr. Duterte, amongst others, his position as former president of the Philippines and his recent re-election as mayor of Davao City in May 2025. It follows that the defense has failed to demonstrate that the pretrial chamber committed an error Good morning, in attorney. assessing and considering Mr. Duterte's network of supporters for the purpose of its Okay lang tayo, ha? examination of the risk under Article 58(1)b, subparagraph 1. Pero wala namang live, oh. Bakit kaya? Further, under the first ground of appeal, the defense argues that the pretrial chamber's alleged reliance on irrelevant considerations led to errors of law and fact. Regarding the arguments on the assessment of evidence and in particular, Sa the akin, defense's sa contention that a number of factors Meron din relied on by the pretrial chamber were irrelevant, yung mga suspect hour. the appeals chamber notes that when assessing the risk under Article 58(1)b, subparagraph 1 of the statute, Mukhang hindi ko po pretrial gusto chamber ang mga relied binabasang on several desisyon factors ng in support maestrado. of its finding Dalawang that beses na such po risks na-sustain existed. yung pretrial chamber It dito sa relied binabasang on a desisyon. statement No? by Mr. Duterte, statements by others, Mr. Duterte's position as a former president of the Philippines and his recent re-election as mayor of Davao City, as well as the matter of the gravity of the alleged crimes and concomitant sentence in case of conviction. The appeals chamber observes that the defense does not explain why, in its view, these factors were irrelevant to the pretrial chamber's assessment. Without more, the defense has failed to substantiate that the pretrial chamber's reasoning and assessment were unreasonable. Naku, pangatlong basihan na po ito na sinusustene ng appeals chamber ang finding ng In the pretrial same chamber. vein, Mukhang hindi po the magandang defense takbo fails ng to pagbabasa ng demonstrate decision that the nito pretrial chamber's pagdating sa reliance panandaliang on Mr. halayaan sa Duterte's Taytay. re-election as mayor of Davao City in its assessment of the risks under Article 58(1)b, subparagraph 3 of the statute was unreasonable. Moreover, with regard to the defense's contention that the pretrial chamber selectively cited facts and ignored others in the same items of evidence, the appeals chamber considers that the defense has failed to demonstrate how the fact that the pretrial chamber accorded weight to the statement from Mr. Duterte that it cited should result in the pretrial chamber's ignoring or attaching no weight to other statements.
regarding gravity and concomitant sentences in case of conviction, it is recalled that the appeals chamber has consistently held Well, that these binibigyan po ng are relevant weight yung considerations mga salita in na assessing the binigkas risk daw ni Tatay under Digong. Article Hindi po maganda ang takbo nitong 58(1)(b) pagbasang ito. subparagraph 1 of the statute. Hindi Dyan pa nga lang mga update, nakikita naman ho natin kung ano nga yung naging reaksyon ni Spock Sari Roque na dismayado na nga ho. Kasi nga ho, tagilid na ho. Kaya marami ho nagsasabi dito mga update tanong ko lang ho sa inyo. Sinapalan ho ba ng, alam nyo na, pondo etong ICC? Yan ho yung tanong natin. Kaya mga update, dito na ho natin tatapusin ang ating reaction video. Kung meron ho kayong opinion, reaction ukol nga dito sa gustong ilalantad ni Saldico na mga kanyang sekreto, komentuhin nyo na lang ho yan sa ating comment section.